Ang ninuno. Hindi. Mga mahinang uri ang nakaharap ko. Ikaw, Kuya Alberto, may napatamaan ka ba? Teka, ang ibig kong sabihin, nakita mo ba si Mateo o hindi kaya si Guillermo? Tanong ni Kadyo. Aba malay ko, hindi ko nakita. Madilim kaya? Tugon ni Alberto. Parang pinaunan nila yung mahihina ah. Sa tingin ko, iilan na lang sila ngayon. At siguradong yung natira, sina Mateo at ang hari. Bukod pa dyan, kasama nilang malalakas na mangkukulam. Wika ni Baki. Pagkaangat ng tingin ng bata, nanlaki ang kanilang mga mata nang may makitang mabilis na paparating sa kanilang tahanan. Hindi na nagsalita pa si Baki. Biglang nagliwanag ang mga mata nito, sabay labas ng imahe ng balaw. Umuusok ang ilong, sabay takbo ng mabilis patungo sa bahay. Sina Kadyo at Alberto ay sumunod kagad, hanggang sa narinig nila ang hiyawan sa tahanan. Animoy nabulabog sila Susan at ang pamilya nito. Mas binilisan ni Alberto at Kadyo ang pagtakbo, hanggang sa bumungad sa kanilang harapan ang 4 na irito. Hindi nakagalaw si Kadyo at Alberto sapagkat ang nakikita nila ang mga matataas na uri ng irito. Isang matandang babae na maraming kung anong palamuti sa katawan. Meron ding lalaki na nagmistulang baliw dahil napakadumi at may sakop ang dala. Si Mateo, hawak si Tatay Juan habang tinatakpan nito si Mang Ismael. Habang si Guillermo naman sugatan. Animoy nakipaglaban kung kanino, pero hindi naman nakalaban nila Alberto at Kadyo. Maging si Baki, hindi din ito nakarap. Totoo nga, napagandaan ng maigi ang lugar. Abay, napasabak pa ako sa mga lamang lupa bago makatapak sa mismong harapan ng bahay. Ay nako bueno, maharlik ang balaw ang nasa katawan mo, bata. Wag na wag kayong gagawa ng kilos dahil ora mismo mamamatay ang 2 matandang yan. Armando, nasa taas ang pamilya ni Susan. Patayin mo ang mga traidor. Wika ni Guillermo. Ang inuutusan nitong tao, yung may bitbit na sako, ito ang mangkukulam na iritong si Armando. Tumango naman si Armando, ngunit mabilis na hinarangan ni Alberto. Bigla na lamang hinampas si Alberto ng sako. Maniwala man kayo o hindi, ang laman pala nito ay isang mahabang bolo. Sumuray si Alberto at sumalampak ang katawan sa hagdan. Kikilos sana si Baki, ngunit sa tuwing umaamba siya nakikita niyang dinidiinan ni Mateo ang pagkakasakal kay Tatay Juan. Wag! Wag yung sasaktan ng tatay. Lalong-lalo na ang nasa itaas ng tahanan. Wika ni Baki. Biglang sumapaw ang boses ng maharlikang balaw. Hoy! Sa oras na tumapa ka sa hagdanan, sisiguraduhin ko sa'yo, mababali ang lahat ng mga buto mo, kasama ng dila mo. Ikaw din, Mateo. Bitawan mo si Juan. Huwag mong antayin. Naku pa ang kusang lalapit at gagawa ng paraan. Marahil kilala nyo ang mga balaw. Alam nyo ang mga kaya kong gawin. Ikaw naman, Guillermo. Usong-uso talaga ang pangungulekta nyo ng mga bungo. Kalokohan. Walang ibang papatunayan ang isang tagapamuno kung hindi kung papaano nito matataguyod ang isang pangkat.
hindi dinadaan sa palakasan at paramihan ng nabibiktima. At huwag kang magpapakampante na kapag kumilos kami, mamamatay si Juan. Dahil hindi ka pa nakakagalaw, mauunahan na kita. Marahil ramdam mo ngayon ng mga kamandag ng mga lamang lupang humarang sa inyo. Malaking puwersa ang nabawas sa iyo dahil sa pagharap mo sa kanila. Wika ng balaw. Umabante ng lakad si Baki. Nakatitig ito kay Mateo. Nang mga sandaling iyon, kinakausap ni Baki ang balaw sa isipan. Ang sabi ng bata kung papatayin umano si Tatay Juan. Wala ka bang tiwala sa akin? Gawin mo lang ang nasa isipan mo. Sasabayan ko yan ng lakas. Wika ng balaw sa isip ng bata. Si Kadyo ay wala na. Nakatulala na lang at nagmistulang statwa. Si Alberto naman, halatang nanigas dahil sa sobrang tindi ng tensyon. Ilang distansya na lang si Baki kay Mateo. Lumingon pa ito kay Guillermo. Pagmasdan mo, Haring Irito! Wika ni Baki sabay bigla na lang sumunggab ng napakabilis. Nawari isang iglap lang. Natila po na si Mateo. Kaya naman nabitawan nito si Tatay Juan. Dito na sumabog ang komosyon sa lugar. Matapos matiyak nila Alberto at Kadyo na ligtas na si Tatay Juan, sabay itong sumugod sa mga kalaban. Hindi nakagalaw si Guillermo. Sinipa ito ni Kadyo. Habang si Lucrecia naman, tinamaan ng suntok ni Alberto. Si Armando, tinangka nitong umakyat ng tahanan pero hinablot naman ni Mang Ismael ang paa. Dahilan para sumubsob ang muka sa hagdanan. Kaagad namang kumuha ng itak si Tatay Juan. Tinaga nito ang leeg ni Armando. Humiwalay ang ulo sa katawan. Nagsigawan ang mga tao sa tahanan habang nakikita ang nangyayari. Matapos namang bumagsak ang matandang si Lucrecia, pinagtulungan ni Alberto at Kadyo si Guillermo. Parang mga wala sa sarili ang magkapatid. Kitang-kita sa mga ito ang malulupit na pag-atake na parang mersenaryo. Habang si Mateo naman ay napapaatras. Ngunit mabilis itong sinunggaba ni Baki at nang matumba, hinablot ang paa at paulit-ulit na hinampas sa lupa na parang manika. Hanggang sa nalanta ang katawan. Basag ang muka at bali-bali na ang mga buto. Tinutoo nga ng balaw ang sinabi niya. Hindi man lang nakaungol si Mateo, kaagad itong namatay. Si Guillermo, pinili pa nitong lumaban, pero dahil sa magkakabilang ataking natatanggap, hindi nagtagal bumagsak na ito sa lupa. Hindi na pinabangon pa ni Alberto at Kadyo. Pinaulanan ng sipa ng magkapatid. Animal ka, buhay ka pa, hari ka pala. Ako ang hari dito. Wika ni Alberto. Mukhang patay na ata, tama na yan. Teka, anong ikaw yung hari dito? Iparinig mo nga yan sa Marlik ang balaw nang sumakabilang buhay ka din. Tama na yan, ano ba? Baki, palabasin mo nga si Balaw, ang tigas ng ulo ng kuya mo eh. Patay na nga yung tao, hindi pa tinitigilan. Wika ni Kadyo. Nang mga sandaling ito, hindi na nakialam pa si Baki sa ginagawa ni Alberto. Samantala, naging matagumpay ang kanilang isinasagawang hakbang. Dulot ito ng pagtutulungan. Si Susan at ang pamilya, nang matiyak na wala na ang komosyon, bumaba ito ng bahay. Umiyak pa ng mga sandaling ito ang kapatid ni Susan. Sobrang saya ni Mang Ismael
maging si Tatay Juan dahil nalampasan nila ang matinding pagsubok. Nang mga sandaling iyon, isa-isang hinakot nila Alberto at Kadyo ang mga bangkay ng mga kalaban. Naghukay. Nilibing ang mga ito sa malaking hukay. Pero bago mangyari yon, pinugutan nila ng ulo ang bawat isa. Ang sabi ni Mang Ismael, upang masiguradong hindi na mabubuhay pa, kailangang pugutan ng ulo. Si Baki, payapa ang muka, nakatingin sa malayo at nakangiti. Sobrang gaan ng kanyang pakiramdam. Wala na ang banta. Hindi na siya nakaramdam ng negatibo sa paligid. Ang balaw naman, nagwawala ito sa katawan ni Baki. Gustong lumabas para pagsabihan sina Alberto at Kadyo. Kamuntikan silang mabigo dahil may pagkahangal ang dalawa. Subalit pinigilan ito ni Baki. Ayaw niya nang mag-ingay pa ang balaw. Sa ngayon, kumalma ka muna dyan. Magpahinga ka muna. Andito naman si tatay eh. Siya na magdidisiplina sa dalawa. Huwag mo nang takutin. Kitang likas na sa mga yan ng mga pilyo eh. Kahit anong sabihin mo sa kuya ko, tataliwas yang dalawa. Kung binabantayan mo sila, mas binabantayan nila ang paglabas mo. Baka nga tumakbo pa yung mga yan eh. Wika ni Baki sa sarili. Matapos ng madugong tagpo, ilang araw pang nanatili sa bahay nila ang pamilya ni Susan. Nalaman ni Tatay Juan kung gaano kahirap ang buhay doon sa Ormoc. Kung kaya sinabi ni Tatay Juan na wag na silang bumalik doon. Dito na lang sila tumira sa lugar. Bibigyan sila ng lupain ni Tatay Juan at sapat na lugar na matataniman. Magiging ligtas din ang pamilya dahil nasa poder sila ng maharlikang balaw. Bukod pa dyan, kasama si Kadyo at Alberto na magpoprotekta sa kanila. Sinubukan pang tumanggi ng nanay ni Susan. Ngunit nagsalita si Baki. Ang sabi nito, hindi sigurado ang kalagayan nila kapag bumalik sa Ormoc. Dahil hindi nila alam at baka may mga irito pang buhay. Maaaring atakihin sila ng mga ito. Idagdag pa dyan ang mga albularyong naging kasama din ng mga irito. Hindi pa tapos ang laban, kaya mas ikakabuti na doon na lang daw sila tumira. Si Alberto ng mga sandaling ito ay tuwang-tuwa. Hindi naman binanata ni Kadyo. Hinayaan niya na lang ang kapatid. Maraming balakid at pagsubok sa buhay ang dumating sa pamilya nila Baki. Nagpatuloy naman sa pagsupil sa kasamaan ng bata. Kasama nito ang maharlikang balaw at kapatid. Umabot sa punto, nagbinata na si Baki. Mas naging malakas. Natuto na rin ng aspeto ng karunungan. Hindi na lang siya sa balaw umaasa. Kung hindi naging biyasa na rin si Baki, si Alberto naman at Susan, nagkatuluyan ang dalawa. Paano ba naman kasi? Patuloy ang panunukso ni Kadyo. Hanggang sa nagkahiyaan na ang dalawa at humantong sa malalim na pagkakaunawaan. Si Mang Ismael, panay bisita pero panay naman itong pinapalayas ng maharlikang balaw. Kahit anong kabutihan ng pinapakita ng albularyo, talagang mainit ang ulo ng balaw kay Mang Ismael. Hanggang sa mabilis na lumipas ang panahon, 1969, binata na si Baki at bumukod na ng tahanan. Hindi naman malayo sa tahanan ng pamilya nila. Katunayan, nasa likod lang ito. Nakabungad ang malaking bato sa harapan. Nagpagawa ng maliit na tahanan ang binata na sakto lang sa kanya. Isang palapag, kwadrado, gawa sa pawid at may tagi-isang bintana. Gusto ng maharlikang balaw na may natatanaw palagi. Samantalang ilang metro lang sa tahanan ni Baki, ito naman ang bahay na pinatayo ni Alberto. May isang anak na si Alberto kay Susan.
Pero ayon sa albularyong si Mang Ismael, namana daw nito sa nanay ang pagiging irito. Kung kaya gano'n na lang ang paggabay nila habang lumalaki ang paslit ni Alberto. Ang pangalan nito ay Biboy, 6 na taong gulang, sa susunod na buwan, at sobrang talino ng bata. Habang si Kadyo naman, nakatira kasama si Nanay Lucinda at Tatay Juan. Hindi pa nag-aasawa, mas pinili nitong manatiling binata upang tamasin ng mahaba ang pagiging malaya. Baki? Baki hoy, gumising ka na. Angat na ang araw Nakalubog ka pa rin dyan. Ay talagang napakatamad nitong lalaki na to Palibasa, masyadong dinuduyan ng maharlikang balaw, kaya nagiging tamad. Kapag ako nainis dyan sa balaw na yan, gagapusin ko kayong dalawa. Isisilid ko kayo sa sako at papausukan. Tignan natin! Wika ni Tatay Juan habang nakasilip sa bintana. Aray ko, ang sakit ng balakang ko. Ang ingay nyo naman po, tay. Kitang puyat ako kagabi. Alam nyo naman palagi akong umaalis Tugon ni Baki. Puyat? Puyat ba ka mo? Di ba kasama mo si Kadyo? Ay sus, si Kadyo naroon sa uma kasama namin. Kasama na mga kapatid ni Susan, kumakayod na ang kapatid mo. At kagaya mo, puyat din yon. Ano mang ginagawa natin na labas sa ating natural na trabaho dito sa bahay, dapat hindi maapektuhan ng daloy nating buhay. Tumayo ka na. Sasabuyan kita ng tubig Wika ni Tatay Juan. Ay nako, etong si tatay hindi nakakalata. Paanong magiging puyat si kuya? Dumidiskarte yon kay Risa Wika sa sarili ni Baki. Lumabas na ito ng tahanan. Napakaganda ng panahon. Kahit mainit. Mahangin naman at kumikinang sa ganda ang kapaligiran na may bahid pa ng hamog na naiwan ng ambon kagabi. Nang mga sandaling ito, inaalala ni Baki ang laging sinasabi ng balaw sa kanya. May nangyayari daw iringan sa mundo ng mga engkanto. Ayon sa balaw, ang mga walog daw ay nagre-rebelde. Mas pinapahalaga ng diwata ang maharlikang balaw. Dito nagtitiwala ang diwata. Naaasiwana at galit ang mga mandirigmang engkanto. Baka hindi magtagal, magkaroon ng digmaan sa loob ng lugar ng mga nilalang. Alam ni Baki na pinag-iinitan ang balaw ng mga mandirigmang engkanto. Hindi pa niya nakikita ang mga nilalang. Pero batay sa balaw, mas malaki pa ito sa kanya. At ito ang mga bantay ng mga lagusan sa bawat teritoryo. Matapos maligo ng binata, kagad itong nagbihis at umalis. Nagtungo sa uma dahil ito naman ang madalas na ginagawa ni Baki sa araw. Nagmaktol pa si Baki. Kita sa muka na animoy nayayamot. Oh, bakit parang palakang nakasimangot yung mukha mo? Wika ni Kadyo. Kasi nadadamay ako sa'yo. Alam mo namang 4:00 na tayo nakauwi. Tapos ikaw parang hindi natulog. Dumiretso lang sa uma. Ikinukumpara ako ng tatay sa'yo palibasa. Ginaganaan ka palagi dahil may gusto ka kay Risa. Wika ni Baki. Hindi na sumagot pa si Kadyo. Baka mas lalo itong magalit sa kanya at isumbong pa siya sa balaw. Alam naman ni Kadyo na mainit ang ulo ng balaw sa kanya, pati na rin kay Alberto. Hindi kalayuan sa uma ang bahay ng pamilya ni Risa. Katunayan, nasa kanto lang ito ng lupain na ibinigay ni Tatay Juan. Nang mga sandaling iyon, parang matutumba si Baki habang nakatuwad. Inaalis ang mga ligaw na damo. Sobrang antok ng binata,
hanggang sa bigla na lang nagsalita ang balaw na siya namang halos magpatalon sa gulat kay Baki. Hoy, Baki! Sa unahan, may gumagalang nilalang. Hindi ko alam kung lamang lupa ba o swag. Sus naman oh, hihimatayin ako sa'yo eh. Pwede bang ibulong mo na lang? Pampawala ng antok. Huwag ka nang magsalita. Pagmasdan mo sa bandang manggahan. Nakikita mo ba yun? Hoy, dito ka tumingin. Ang layo ng mata mo nasa gubat. Doon oh, sa unahan, sa likuran ng bahay ni Larissa. Wika ng balaw. Hindi nakakibo si Baki nang makita ang sinasabi ng balaw. Naglalakad na tao sa ilalim ng manggahan. Hindi niya masyadong maaninag ang itsura dahil bukod sa may kalayuan, nasa silungan din ito ng anino ng mga puno. Magpasaganon pa man, tahimik na lumapit si Baki upang alamin kung ano ba talaga ito. Batay sa balaw, hindi sigurado ang gabay kung ano ito. Habang unti-unting lumalapit, pabilis naman ang pabilis ng lakad yung tao, hanggang sa nanlaki ang mga mata ni Baki dahil sa tuwing napapadaan ang tao sa mga puno. Paglampas sa kabila, nag-iiba-iba ang itsura. Nagiging babae, lalaki, matandang lalaki, at matandang babae. Kung kaya ng mga sandaling ito binilisan na rin ni Baki ang paglalakad, pero hindi siya nagpapalata. Nakabaling ang tingin niya sa ibang direksyon, ngunit nakagilid naman ang mga mata kung saan sinusundan niya ng tingin ng tao. Si Kadyo, nakakunot ang muka dahil napansin nito ang kakaibang reaksyon ng bunso. Kaagad niyang naramdaman na parang may kalaban sa lugar. Mabilis niyang hinaplos ang tangang ngipin ng balaw at dito kaagad siyang napatingin sa bandang likuran ng bahay ni Larissa. Lintik. May kalaban nga. Wika ni Kadyo. Inabisuan niya si Larissa na kunin ang nanay nila at dalhin pansamantala sa bahay doon sa burol. Kaagad namang tumango si Risa, kumaripas ng takbo patungo sa bahay nila at sinambit ang nanay nitong si Norma. Pagkasilip sa bintana at nakita ang pagkaway ng anak, kaagad lumabas ang nanay Norma at tumakbo papuntang uma. Nang mga sandaling ito, sigurado na ang kalagayan ng mag-anak, kaya kumilos na rin si Kadyo. Pinagmasdan niya yung tao sa manggahan, huminto sa paglalakad, habang si Baki naman bigla na lang naglaho sa paningin ni Kadyo. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Kadyo, kaagad tumakbo patungo sa lugar. Samantala ng mga sandaling ito, si Baki ay sumuksok sa malapad na talahiban. Ito ang payo ng balaw upang mamatyagan nilang maigi ang kilos ng pinaghihinalaan nilang kalaban. Hindi sigurado ang balaw kung ano ito. Baka bulagain sila at malakas na uri ng nilalang. Ikaw talaga, kung saan-saan mo ako dinadala. Pwede bang diretsohin na lang natin? Ang kati dito eh. Huwag ka nang magreklamo. Malay mo may patibong. Hindi ba sinabi ko sa'yo na hindi ako sigurado kung ano yan? Magaling magtago ng presensya. Aba, teka nga. Parang nag-iingat ka ata ngayon ah. Samantalang dati naman, napakapusok mo. Sugod lang ng sugod at hindi alintana ang panganib. Mabuti sana kung ikaw ang lalaban eh. Eh ako naman. At saka, ako din ang nakakaramdam ng mas masakit na pinsala. Aber mabuti ngang naging ganyan ka.
Tugon ni Baki. Walang nagbago sa akin. Yun pa rin ako. Sa ngayon, may namumuong galit sa akin ang ilang mga mandirigmang engkanto. Dito ako nababahala dahil mas malakas ng kaunti sa akin ang mga mukhang bubuyog na yun. Magaling silang gumamit ng patibong at mga pamamaraang makalalamang sa atin sa laban. Kaya hindi na kaila sa akin ang diskarte nila. Malay mo, isang patibong yan. Sabay tayong sumakabilang buhay. Teka, si Kadyo! Animal, papalapit sa tao! Nang mga sandaling ito, imbis na magmasid muna sila Baki, napilitan silang lumabas. Sinalubong si Kadyo. Nagulat naman ang panganay dahil nakita niyang nakalitaw ang imahe ng balaw. Nanlilisik ang mga mata at nakatitig sa kanya. Teka, bakit parang galit ka sa akin? Uy, sandali lang naman! Wika ni Kadyo, sabay sandal sa puno ng mangga. Hindi mo ba nakita? Nag-iingat kami. Tapos ikaw, dire-diretso. Iuumpog ko yung ulo mo eh. Diyan ka lang. Huwag ka munang lalabas. Wika ng balaw, sabay lakad patungo sa isang mangga. Linti naman oh. Paano ko kayo makikita? Nagtatago kayo sa damuhan. Ano ba to? Nakakagulat ah. Ngayon lang hindi naging marahas ang kalabaw na yan. Ano kayang dahilan? Nakatayo lang. Nakatitig sa malayo na tila nawala sa tamang pag-iisip. Paglingon niya kay Baki, wala na ito sa kabilang puno. Kaya naman nag-isip si Kadyo ng dapat gawin. Marahan siyang naglakad at tumawid sa isang puno. Hanggang sa dito niya nakita si Baki. Nanlaki mga mata ni Kadyo. Nasa itaas ng mangga ang bunso. Nakaambay ito ng paglundag doon sa tao. Inantay ni Kadyo ang gagawin. Ilang segundo lang ang namagitan, biglang tumalon si Baki sa kabilang puno. Sabay padyak ng paa. Bumulusok ang binata palapit sa tao. Kitang-kita ni Kadyo ang pagliwanag ng katawan ni Baki. Ngunit laking gulat dahil bigla na lang nawala ang tao. Walang tinamaan si Baki at dumiretso sa lupa. Sumubsob ang muka at nagpagulong-gulong. Teka, paanong nawala? Aray, ang sakit ng bato ko ah. Ikaw kasi mali yung diskarte mo eh. Pwede naman dito sa baba sagurin. Wika ni Baki. Huwag ka nang magreklamo. Kahit ako, nagtataka kung paano. Tugon ng balaw. Tumingin si Baki sa buong lugar. Hanggang sa bigla na lang nakaramdam ng kalabog sa likuran. Hindi kaagad gumalaw si Baki. Alam niya sa sarili na nasa likod niya yung tao. Bumuelo ito paikot kasabay ng malakas na pagsuntok. Ngunit gano'n na lamang ang paglaki ng mga mata ni Baki. Tumama naman ang kamao, ngunit sa isang napakalaking salagubang. Napatras sa gulat si Baki. Makikita sa muka ang matinding pangingilabot. Samantalang si Kadyo naman, hindi nakagalaw habang nasa gilid ng puno. Tila sobrang nangilabot nang makakita ng ubod ng laking salagubang. Lampas tao ang tindig, ngunit 3 kalabaw ang haba. Merong sungay sa ulo na kamukha ng sausa. Anong kalokohan tong nakikita ko? Teka, hindi naman guni-guni. Tinamaan naman ni Baki. Pero nakita ko kung paanong gumalaw yung higanting insekto. Wika ni Kadyo. Ay,
Ay, magsalita ka, Balaw. Ba't ang tahimik mo? Anong halimaw ba yan? Tanong ni Baki. Alaga ng mandirigmang engkanto. Sabi ko na nga ba, may mali. Hindi ko naramdaman na engkanto dahil sa lakas niyang magtago ng presensya. Pero amoy na amoy ko ang baho ng alaga ng walog. Mabantot pa sa bigote ng kambing. Huwag tayong gagalaw. Kaunting kilos lang aatakihin tayo niyan. Mas malakas pa yan sa akin. Bakit? Hoy! Bakit ikaw naman ang tumahimik? Basta wag kang gumalaw. Hayaan lang natin siya. Tugon ng Balaw. Nanginginig na ang katawan ni Baki ng mga sandaling ito. Alam niya sa sarili na sobrang lakas ng Balaw na gabay. Pero natatakot ito sa alaga ng mandirigmang engkanto. Ang ibig sabihin, mataas na uri ito ng nilalang. O tapos, hanggang kailan naman tayo dito hindi gagalaw? Paano kung hindi na umalis yan? Di maghapon tayong nakatayo. Wika ni Baki. Nang mga sandaling iyon, pasimpleng tumingin si Baki sa kapatid. Nakikita niya si Kadyo. Nagmumukmok sa likod ng malaking puno ng mangga. Sinong walog ang nagmamay-ari niyan? Marami silang mandirigmang engkanto. Bawat isa may pagkakakilanlan. Teka, may palamuti sa leeg. Alam ko na. Alaga ni Hasyan. Ang mandirigmang engkanto. Matagal na kaming may alitan. Wika ng Balaw. Wala akong pake kung kaninong alaga pa yan. Ang sa akin ngayon, wala na ba tayong magagawa? Hanggang dito na lang ba? Pwede namang sigurong tumakbo, di ba? Tanong ni Baki. Kapag tumakbo ka, hahabulin ka niyan kahit saang lupalop ka magpunta. Ako ang punteriya niyan at sigurado kong nakatuon sa akin ang nilalang. Teka, lumaban na lang tayo. Posible nating maisahan. Hindi ka agad yan nakakaikot. Pero kapag nahuli tayo, magiging tanghalian tayo ng salagubang na yan. Tugon ng Balaw. Nakakatakot naman. Ayoko pang mamatay, no? Tumakbo na lang tayo. Ayos lang naman sa aking tumakbo kahit saan magpunta. Para makapag-isip pa tayo ng paraan kung paano maiisa ng halimaw na yan. Doon na lang sa dagat. Tama, doon nga. Wika ni Baki. Ngunit ayon sa Balaw, hindi maaaring mataguan ang alaga ng mandirigmang engkanto. Puwera na lang sa dagat ngunit ang mahirap. Hindi naman pwede ang Balaw sa lugar. Siguradong aatakihin sila ng mga lamang dagat na engkanto kapag pumunta sila doon sa lugar. Hindi kasundo ng mga engkanto sa dagat ang mga engkanto sa lupa. Kung gano'n naman pala, ang ibig sabihin wala na kaming takas. Sa madaling salita, mamamatay na lang tayong dalawa. Teka, matanong ko nga. Bakit ba nagbabago-bago ng anyo? Tanong ni Baki. Kailangan ko pa bang ipaliwanag? Nasabi ko na. Magaling silang gumamit ng patibong. Hindi pa ba halata? Nahulog na tayo. Ang magagawa na lang natin, lumaban. Makinig ka sa akin, Baki. Pakawalan mo ang isipan mo nang magamit mo ang buong lakas ko.
Paminsan mapaglaro ang isipan mo, kaya hindi ako nakakampante. Tugon ng Balaw. Pumayag naman si Baki. Pinayapa ang isipan. Walang problema at hindi naaantala. Ano? Handa ka na ba? Narinig niya ang paghangos ng Balaw. Indikasyon na handa na ito. Kasabay noon pinag-aralan niyang maigi kung saan aatake. Sa gilid ba? Sa likod o sa harapan? Alin man ang nasa isipan mo ngayon, gawin mo't malaya ka. Kinarga ko na ang buong lakas ko sa katawan mo. Wika ng Balaw. Walang sabi-sabi. Mabilis na tumakbo si Baki at sumugod sa harapan. Kapag gumalaw ang nilalang ay sa kanya lamang babaguhin ang atake. Ngunit nang malapit na si Baki, inatake siya ng nilalang. Sa sobrang bilis ay hindi niya inaasahan. Inararo ng salagubang ang binata sa lupa. Hanggang sa bumuelo si Baki sabay hawak sa sungay nito. Pumatong sa ulo at paulit-ulit na sinuntok ang batok. Pero sadyang matigas at nananakit na din ang kamay ng binata. Winawasiwas ng nilalang ang ulo. Tumakbo ito malapit sa puno at binangga. Naipit si Baki at napasigaw sa sakit. Nang mga sandaling iyon, hindi na mapakali si Kadyo. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Baki na nasaktan. Kahit nasa loob pa ang Balaw, nagbibigay ng malakas na kabal. Hindi ito naubra sa nilalang. Yawa, huwag mong saktan ang kapatid ko! Wika ni Kadyo sabay takbo ng mabilis papalapit sa nilalang. Kumabig sa gilid. Sinuntok ang tiyan ng salagubang. Nagulat naman ang binata dahil tumalab ang suntok ni Kadyo. Lumusot ang kamay. Bumulwak ang napakabahong likido. Nagwala ang nilalang. Nagpaikot-ikot sa ilalim ng puno ng mangga. Nagulat din ang Balaw sa nakita. Alam niyang sobrang tigas ng alaga ng mandirigmang engkanto. Pero tumalab ang atake ni Kadyo. Anong nangyari? Bakit napakalakas ni Kadyo? Wika ng Balaw. Mabuti naman at walang nangyaring masama sa'yo. Sabi ko na ako lang ang nakakaramdam ng pinsala Wika ni Baki. Walang kasamang orasyon ang atake niya. Kaya ikaw lang ang masasaktan. Huwag ka na nga mag-inarte. Mamaya, mawawala yan. Nakita mo ba ang ginawa ni Kadyo? Tugon ng Balaw. Oo naman, anong akala mo sa akin, bulag? Kung anong nakikita mo, nakikita ko rin. Teka, may pagkaaning ka din ano? Ang sabi mo malakas yung insekto. Bakit tinabla ng atake ni kuya? Ngayon alam ko na. Mahilig ako maglaro dati ng salagubang. Matigas ang likod, pero sobrang lambot ng tiyan at madali lang pisatin. Hindi ka ba naglalaro ng salagubang, Balaw? Tanong ni Baki. Iuntog ko kaya yung ulo mo sa puno. Anong tingin mo sa akin? Tao! Ang mga salagubang sa amin ay hindi laruan. Mga dambuhalang halimaw sila. Bueno, mukhang tama ka kaya tumalab ang suntok ng kapatid mo. Kakausapin ko siya. Hoy! Kadyo! Mabuti naman nagkaroon ka ng tapang. Alam kong kanina ka pa nagtatago. Bigla ka nalang naging desperado. Ano pang inaantay mo? Patayin mo na bago pa makauwi sa mundo ng mga engkanto. Wika ng Balaw ngunit hindi kumikibo si Kadyo.
Nakasimangot ang muka. Galit na galit at nanginginig ang katawan. Habang yung halimaw naman, gumagapang ito palabas ng manggahan at nagbabago ang kulay. Dito na sumigaw ang balaw na wag nang patakasin. Maglalaho na lamang ito bigla. Kagad namang tumakbo si Kadyo. Hinawakan ang paa ng nilalang at bumuelo ng malakas na pagsuntok. Muling tumagos ang kamay at dito paulit-ulit na pinagsusuntok ni Kadyo. Hanggang sa nanlambot na ang 6 na mga paa ng nilalang at napahiga na ito sa lupa. Hindi pa nakontento si Kadyo. Pumunta sa bandang uluhan. Dinukot ang mga mata. Walang sino mang mananakit sa kapatid ko. Yawa, nakakatakot ka lang tignan eh. Pero madali ka lang palang patayin. Hoy Balaw, bakit hindi mo man lang kayang malabanan to? Anong nangyayari sa'yo? Ito napatay ko na. Pero ikaw para kang bata. Hindi mo man lang naprotekta ng kapatid ko. Wika ni Kadyo. Aba! Narinig mo ba yun, Baki? Parang niyayabangan yata ako ng animal na to ah. Hoy! Wag mo kong sabihan ng ganyan. Oo, inaamin kong naging mahina ako. Dahil yan ang paniniwala ko sa mga alaga ng mandirigmang engkanto. Malakas sila at hindi ko alam ang kahinaan. Puwera sa inyo, maliliit lang ang salagubang sa mundo ng mga tao. Wika ng Balaw. Unti-unting nilalapit ang muka kay Kadyo. Nag-aalab ang mga mata. Halatang gustong sakta ng kapatid ni Baki. Nako naman ikaw kasi, masyado ka nagpadala sa emosyon mo kuya. Wika ni Baki. Wala. Hindi na mga biro eh. Ikaw talaga kaibigang Balaw, pasensya na. Masyado lang akong nagalak dahil napatay ko yung, ano bang tawag dito? Alaga ng mandirigmang engkanto. Ito yung palagi mong sinasabi sa akin, Baki, di ba? Pero aalis muna ako ha. Maghuhugas lang muna ako ng kamay. Palusot ni Kadyo. Hindi na nagsalita pa ang Balaw. Samantalang yung nilalang, unti-unting naglalaho na tila nagiging alikabok. Nagtanong naman si Baki kung ano na ang gagawin. Tumugon ng Balaw na pupunta nila ang puno ng balayong. Kakausapin ng maharlikang Balaw ang diwata at tatanungin kung paano maresolba ang bangayan. Hindi naman nagbigay ng opinyon si Baki. Alam niya sa sarili na tama ang maharlikang Balaw kung hahayaan lang ang mga mandirigmang engkanto. Hindi man sigurado, pero alam ni Baki na hindi niya ito magugustuhan. Nagtanong na lamang siya sa Balaw kung kailan aalis. Ngayon mismo. Magpaalam ka muna sa tatay mo. Dahil baka sa akin magalit. Kadyo, sasama ka sa amin. May gagawin tayo. Kaya ihanda mo ang sarili mo. Wika ng Balaw. Napakunot naman ang mukha ni Kadyo. Magsasalita pa ngunit nagmadali na si Baki pauwi. Kagad namang sumunod si Kadyo at nang makarating sa tahanan, akala niya kung ano ang pinag-uusapan ni Tatay Juan at Baki. Nakasimangot ang mukha ng ama, panay pa ang sipat sa kanya. Paglapit ni Kadyo, narinig niyang nagpapaalam si Baki. Isasama mo din si Kadyo. Hindi ako magiging kampante. Sasama na din ako. Alberto! Bantayan mo ang mga may iwan dito sa bahay. Teka, bakit hindi mo nabanggit si Alberto? Bakit si Kadyo lang ang sasama? Tanong ni Tatay Juan. Hindi na kailangan si Alberto. Sobrang taba.
Noon pabigat na yan. Mas lalo pa ngayon. Tama lang nagwardya na lang siya at dito sa paligid ng tahanan. Sige na, Juan, kung sasama ka, halika na! Wika ng Balaw. Kagad namang kinuha ni Tatay Juan ang tabak. Nagpaalam kay Nanay Lucinda na kasalukuyan noong nakadungaw sa bintana. Matapos nun, tuluyan na silang umalis. Habang naglalakad, hindi kaila kay Kadyo na gagamitin muli ng Balaw ang lagusan ng mga engkanto. Lalo pat nakikita niya ang kinikilos nito. Tinatapik ang bawat punong madadaanan. Umuungol din ang Balaw na tila may sinasambit na lugar. Habang si Tatay Juan, ito pa lamang ang unang beses na sumama sa kanila. Nang maramdamang nagbabago na ang itsura ng paligid, napabitaw ito ng mabigat na salita at nagtanong kung ano ang nangyayari. Mawalang galang na, Juan. Pero kung gusto mo pang mabuhay, huwag kang mag-ingay. Huwag ka ring lilingon sa gilid o hindi kaya sa likuran. Wika ng Balaw. Ano ka mo? Inuutosan mo ba akong kalabaw ka? Teka, ba't may gumagalaw sa mga damo? At sa kayo mga puno parang umuusog ah. Ano bang nangyayari? Teka, ay parang dumidilim ang lugar. Wika ni Tatay Juan. Bakit? Maagang mamamatay ang tatay mo. Matigas ang ulo katulad mo. Ikaw na ang magpaliwanag, Kadyo. Tugon ng Balaw. Kagad namang lumapit si Kadyo sa ama at bumulong. Makinig ka na lang tayo sa sinasabi ng Balaw. Nasa mundo tayo ng mga engkanto. Teka tayo, umupo ka nga. Doon ka lang tumingin kung saan humahakbang si Baki. Delikado dito. Naririnig mo ba yung mga hele na yun? Nakakakilabot, di ba? Kapag tinignan mo yan, siguradong hihimatayin ka sa takot. Kung ako sa'yo, Tay, huwag ka na lang magsalita. Wika ni Kadyo. Sana sinabi niyo kanina. Di sana din ako sumama. Sandali nga, Kadyo. Huwag mo namang tapakan ng mga paa ko. Kitang may rayuma eh. Pahawak nga sa balikat mo. Huwag kang hihiwalay sa akin ha. Sa tingin mo, may nakatingin ba sa atin? Tanong ni Tatay Juan. Meron po, Tay. Mas pangit pa sa Balaw. Tugon ni Kadyo. Minuto pa ang lumipas. Maririnig sa lugar ang huni ng mga ibon. Paiwatig na nasa realidad na ang grupo. Ngunit nakatayo pa rin si Tatay Juan at nakapikit ang mga mata. Tay, nakalabas na tayo. Kanina ka pa dyan eh. Mukha ka tuloy baliw. Wika ni Kadyo. Pag-angat ng tingin ni Tatay Juan, maliwanag na at tirik na ang araw. Ngunit nang masilayang tumatawa si Kadyo, kagad itong nilapitan ng matanda at dinagukan. Kanina pa pala. Bakit hindi mo man lang ako sinabihan? Nagmukha tuloy akong baliw. Sandali nga, nasaan ba tayo? Teka, Kadyo. Tignan mo ang malaking puno. Yung nasa gitna. Parang katulad nung tirahan ng Balaw. Oh. Lahat ng mga puno sa gilid nakayuko. Wika ni Tatay Juan. Balayong ang tawag dyan. Doble ang pagkabanal ng puno. Maliban sa pagiging dignum, matatawag ding sinukuan, katulad ng tirahan ko dati. Sinukuan ang tawag. Dito lang kayo. Baka magalit ang mga nakabantay sa paligid. Baki, saan ka ba nakatingin? Hoy, halika na! Wika ng Balaw. Mga alitap-tap ba yan?
Paano naman nangyari yon? Ang taas ng araw ah. Ayon sa Balaw, hindi naman alitap-tap ang nakikita. Maliliit na diwata, bantay ng reyna na nasa puno. Huwag kang magpapaakit sa kanila. Huwag ka ding hahawak sa mga damo na madadaanan natin. At higit sa lahat, huwag ka nang magtanong kung bakit kita binabalaan. Alam kong namamangha ka at hindi nakukontento sa simpleng sagot. Kaya halika na. Dumiretso ka lang. Wika ng Balaw. Nang mga sandaling iyon, hindi maiwasan ng binata ang mamangha sa lugar. Bagaman marami nang nakita na kakaibang lugar. Ngunit para sa kanya, paraiso kung nasaan sila ngayon. Hanggang sa makarating sila sa malaking puno ng balayong. Huminto ang binata. Naramdaman sa sarili ang unti-unting paglabas ng nilalang sa katawan. Ito pa lang ang ikalawang beses na lumabas ang Balaw. Nakita din niya ang malaking pagbabago nito. Yung dating napakapangit, mas pumangit pa dahil kumapalang balahibo at mas humaba pa ang sungay. Ay kaibigan, may sasabihin lang ako. Walang katulad. Walang katulad yung kapangitan mo. Nakakakilabot ka. Wika ni Baki. Gusto mo bang ipakain kita sa mga halimaw dito? Manahimik ka dyan. Wika ng Balaw. Nakatuon lang ang atensyon nito sa malaking puno. Tila nagdadalamhati ang muka. Kahit napakabangis, halatang naging maamo ang itsura. Nang mga sandaling ito, pinigilan na lang ni Baki na matawa. Alam niya sa sarili, nagpapakita ito ng respeto sa reynang diwata. Pero ang tanong, bakit hindi niya pa ito nakikita? Tinignan niya ang ama at si Kadyo. Ngunit nang laki ang mga mata ni Baki sapagkat wala na doon ang mga ito. Nagbago ang lugar. Napunta sila sa masukal na gubat. Nasaan? Nasaan sila? Bakit nawala? Hindi nagsasalita ang Balaw. Hanggang sa may unti-unting lumitaw sa harapan. Isang babaeng nakaubot-hubad. Kita ang buong katawan at napakaputi. Kagad namang yumuko si Baki dahil nakaramdam siya ng pagkailang. Bukod sa alindog at kaputian, napakaganda nito at maladyosa ang itsura. Linti, bakit hindi man lang sinabi ng Balaw na yan pala ang figura ng diwata? Uminit tuloy yung katawan ko ah. Lantad ang lahat kitang-kita. Hindi man lang nahihiya. Wika ni Baki sa sarili. Maya-maya pa naririnig niya na ang boses ng Balaw na kinakausap ang diwata. Paumanhin aking reynang Araya. Naparito ako para malaman kung anong magagawa ko para makasundo ko ang mga mandirigmang engkanto. Mukhang lahat sila pinag-iinitan ako. Ayon sa sinabi mo sa akin, naiinggit sila dahil mas pinapaboran mo ako. Kinausap ko silang lahat. Sumunod naman sa akin, pero may nagmatigas. Si Asyan. Hindi ko magawang pigilan dahil yon ang gusto niya. Wala akong pinapaboran sa inyo. Depende lang kung paano nyo uunawain ang aking pamumuno. Nasa mundo ng mga tao si Asyan. Ayon sa mga narinig ko batay sa mga nakakitang engkanto, naglilikom ng mga kasama si Asyan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin, pero siguradong pinaghahandaan kanya
Maharlikang Balaw, sa pagkakaintindi ko sa sitwasyon, gusto niyang maging katulad mo na gabay ng tao. Maraming beses na itong nangyari. May mga mandirigmang kasama ng mga tao sa iba't ibang panig ng lugar. Ikaw nang bahala kung anong gusto mong gawin sa kanya. Ang pagtaliwas sa akin ay isang pag-aaklas. Wika ng Diwata. Pagkatapos inangat ni Baki ang tingin sa Diwata. Ang buong akala niya ay naglaho na ito at tapos na ang pag-uusap. Pero gano'n na lang ang pagkagulat ni Baki. Lumapit sa kanya ang Diwata. Kitang-kita niya ang alindog ng katawan. Napakagandang ngiti habang nakatitig sa kanya. Ayon kay Baki, pinili niyang magkunwari upang hindi mag-isip ng kung ano ang Diwata. Binaling niya ang tingin sa malayo at sumipol. Mahal kong alagad, napakabilis ng panahon. Binata ka na. Bakit ka nakatingin sa malayo? Kinakausap kita. Wika ni Araya. Nagtayuan ang mga balahibo sa katawan ni Baki. Nang harapin niya ang Diwata, nakadungaw na ang mukha nito sa kanya. Nakadikit pa ang katawan, kaya lalo namang nanginig ang katawan ni Baki. Naku po, mawalang galang na po, mahal na Reyna. Kasi po, pwede niyo po bang ilayo yung katawan niyo sa akin? Hindi po ako mapanatag eh. At saka ang init po pala ng katawan niyo. Parang tao lang din. Teka, sandali lang po, wag po! Wika ni Baki. Imbis na makinig sa kanya ang Diwata, mas dinikit pa nito ang katawan sa kanya. Hinawakan ng balikat ni Baki at akma pang hahalikan siya. Hindi napigilan ni Baki na mapapikit ng mga mata sa bayuko. Ano ka ba? Karaniwang pag-uusap lang ito. Wala akong ginagawa sa'yo. Kung sa bagay malisyoso nga pala kayong mga tao, ibahin mo kami, Baki. Walang mali siya sa ginagawa ko. Ayusin mo ang tindig mo, mahal kong alagad. Kumusta ka na? Nakakatuwa ka. Noon palaging nagrereklamo sa akin ng balaw sa kakulitan mo. Alam mo ba, ayokong kausap ang nilalang na hindi tumitingin sa akin. Nagagalit ako at sinusumpa ko. Gusto mo bang maging mukhang palaka? Wika ng Reyna. Nang mga sandaling ito, walang nagawa si Baki kung hindi iangat ang tingin sa takot na may gawin sa kanya ang Diwata. Lalo pat alam niya sa sarili na marami itong kayang gawin dahil tinitingala siya ng lahat ng mga engkanto. Pasensya na po, mahal na Reyna. Hindi lang po ako sanay. Ngayon lang din po ako nakakita ng babaeng nakahubot-hubad. Mabaging langit. Magkakasala ako nito eh. Tugon ni Baki. Ang sabi ni Araya, dapat masanay siya dahil kalahati ng parte ng katawan ng binata ay engkanto. Inangat pa ng Diwata ang kamay ni Baki. Inilagay ito sa mga balikat. Bukod sa nakakita ka na ng babae, nahawakan mo na din. Baka gusto mong igala ang kamay mo sa katawan ko upang masanay ka na. Wika ni Araya. Hindi na nakatiis si Baki. Napatras ito dahil tila ba iba na ang gustong mangyari ng Diwata. Pagtingin niya sa balaw, halata sa mukha nito na tila nagpipigil ng tawa. Pinagkakatawaan niyo ba ako? Ikaw kalabaw ka. Sumisimple ka pa ha. Halata namang natatawa ka na. Nakikita mo tong kamao ko? Kapag tumama to sa mukha mo, magiging 3 ang sungay mo. Nakakainis kang balaw ka. Wika ni Baki.
Paumanhin kung sasabihin ko sa kanya ang katotohanan, mahal na Reyna. Baka kung anong gawin ng binata at madamay ako. Alam mo naman, iisa lang ang katawan namin. Si Araya ang reyna ng mga diwata. Habang lumalaki ka, nagugustuhan ka niya. Dati ko pa gustong ipaalam sa'yo, kaso baka hindi ka maniwala. Hindi talaga yan ang ugali ni Araya. Ngayon lang dahil nandito ka, kaya siya nagkakaganyan. Pagpapaliwanag ng maharlikang balaw. Paumanhin, mahal kong Baki. Kung tao lang ako, ikaw ang gusto kong makasama. Walang iba kung hindi ikaw lang. Tugon ng Reyna. Naku po, iba po ang inaasahan ko kaya kami nagpunta dito. Gusto po naming makausap para po malaman kung paano mareresolba ang alitan nila ng mandirigmang engkanto. Wala naman po to sa usapan. Ginagalang kita, Diwatang Araya. Naway wag po sanang madungisan ang pagtingin ko sa'yo, mahal na Reyna. Wika ni Baki. Masanay ka, Baki. Sa tuwing magkikita tayo, ituturing kitang kabiyak. Sige na, Balaw. Maaari na kayong umalis. Alam kong hindi na panatag ang mahal kong alagad. Baki, kapag gusto mo kong kausap, tawagin mo lang ang pangalan ko. O hindi kaya naman, ako na lang ang lalapit sa'yo kapag may problema ka. Tugon ng diwata at bigla na lang naglaho. Kasabay naman nito ay narinig niya ang pagsigaw ni Kadyo. Paglingon niya sa kinaroroonan, nanlaki ang mga mata ni Baki dahil nagbalik na sa normal ang lugar. Nawala ang masukal na kakahuyan. Napalitan ng konting espasyo at naroon na din ang tatay at kapatid. Huwag ka nang magtaka, bata. Nasa loob tayo ng karian kanina. Nakatago ito at walang sino mang tao ang makakakita maliban sa'yo. Halika na, kumilos na tayo. Wika ng balaw sa loob ng katawan ni Baki. Panay bigkas naman ng mabigat na salita ang binata. Sinasabing bakit ganun makitungo sa kanya ang diwata. Napakaingay mo. Gusto mo bang hilingin ko sa kanya na samahan tayo palagi? Ang sabi ko naman, habang lumalaki mas tumitindi ang pagmamahal sa'yo ni Araya. Sa tingin niya, gwapo ka. Pero para sa akin, napakapangit mo. Wika ng balaw. Ano? Yung mukha mo, ano sa tingin mo? Mas masahol ka pa nga sa mukha ng kambing. Kung sa bagay, hindi ka naman humaharap sa salamin. Kung makikita mo lang yung sarili mo, abay pangit ka din. Tugon ni Baki. Hindi na nagsalita pa ang balaw habang papalapit kina Tatay Juan at Kadyo. Maririnig sa tono ng mga ito ang pag-aalala. Uy, ano bang nangyari? Bigla ka na lang nawala. Alam mo ba, kanina pa kami paikot-ikot dito. Umiiyak na nga si tatay. Sumasakit na daw yung rayuma niya. Saan ba kayo nagpunta? Tanong ni Kadyo. Basta dyan lang, kinausap lang namin yung Reyna. Akala ko nga may maitutulong, wala naman pala. Salip, mukhang kami na lang ang magre-resolba ng problema. Wika ni Baki. Ayos yun ah. Ano bang itsura ng diwata? Meron bang pakpak? Tanong ni Kadyo. Wala naman siyang pakpak. Parang normal na tao. At saka napakaputi. At ano At ano? Huwag kang magbibitaw ng hindi magandang salita tungkol sa Reyna. Naririnig ka niya. Naku, baka pati ako masumpa.
Kadyo, mabait ang Reyna at may gusto kay Baki. Sabat ng Balaw. Nainis si Baki ng mga sandaling iyon. Pero dahil sa abiso ng Balaw, minabuti niyang magtimpi na lang. Nagtanong naman si Tatay Juan sa gagawing susunod na hakbang. Uuwi na ba o may iba pang pupuntahan? Ayon naman sa Balaw, hindi sila mag-aaksaya ng panahon. Narinig niya sa Reyna na naglilikom ng mga tao ang mandirigmang engkanto. Maaaring maging kagaya niya ito na isang gabay. Makakaya nitong maglakbay sa kahit saang lugar dahil nakaanib na sa tao. Magiging delikado ang sitwasyon. Ang mandirigmang engkantong nabanggit, likas na masama ang ugali at hindi malayong maggasik ng kasamaan sa mundo ng mga tao. Wala akong alam sa mga sinasabi mo, pero kailangan nating masugpo ang engkantong yun. Mabuti sana kung nandito si Mang Ismael nang mapaliwanag niya sa atin ng maayos. Wika ni Baki. Nang mga sandaling ito ay nilisan na nila ang lugar. Nakasunod lang si Tatay Juan at Kadyo kay Baki. Wala ka bang tiwala sa mga sinabi ko at umaasa ka sa albularyong yun? Ano bang sabi ko? Iwasan mo ang mga albularyo, lalo pat tangan mo ako at pwede akong makuha sa katawan mo. Tandaan mo, Baki, ang tanging makakabasag lang sa lakas mo ay magaling na albularyo. Lalo na't magaling si Ismael. Sa ganung pamamaraan, anong gagawin mo kapag tinraidor ka? Kaya nga ang tatay mo ang tinuruan ko sa mga pamamaraan ng mga engkanto. May tiwala ako sa taong kadugo mo. Puwera na lang kay Alberto na ubod ng duwag. Wika ng Balaw. Update lang mga kabayan, ang susunod na upload natin ay last episode na ng Maharlikang Balaw. Salamat. Ang Ninuno.